Hello mga kasari, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kasari, ang pag-uusapan natin is yung mga maaaring dahilan bakit yung mga customer natin ay sa iba na bumibili or nababawasan na yung ating mga customer. So, naglista ako guys dito ng 6 na dahilan bakit yung customer natin ay hindi na nabili sa ating mga tindahan. Ito yung maaaring dahilan po. Number 1, may nalaman sila na bagong tindahan na mas mura ang bentahan kesa sa'yo. So, ito naman po mga kasari, talaga naman nangyayari to kasi ang sari-sari store sobrang dali lang simulan na gawing business. Basta may puhunan ka, pwede ka na magkatindahan. At yung pagpepresyo, siguro binabaan nila kapag nalaman nila yung presyo mo na mababa, mas bababaan nila para nga magkaroon sila ng madaming customer. So, minsan ganun guys yung technique ng mga bagong tindahan. Talagang binababaan talaga nila yung kanilang bentahan para mas makahatak pa sila ng mas maraming customer. At yun nga lang guys, ang pinaka-sad kasi nababawasan yung mga customer na mga dati ng tindahan. Yun guys. Pangalawa, nakita nila na hindi masyadong maganda yung attitude mo kaya sa iba na sila bumibili. Meron kasing mga times, 'di ba mga kasari, na tayo bilang isang tindera hindi tayo perfect. Nagkakaroon ng mga araw na talagang yung irritable tayo, masama gising natin, ganyan. Nasaktuhan na yung customer na yun medyo napagtaasan mo ng boses or nasungitan mo. Talagang sasama ang loob ng customer nun. Kaya sa isip siguro nila, ay, last na to, hindi na ako bibili sa'yo. Sa iba na lang ako bibili kahit malayo yung tindahan nila. Kasi guys, kahit ako naman bilang isang customer, kapag nasungitan ako ng isang tindera or talagang taasan ako ng boses, talagang hindi ako gaganahan bumili sa tindera na yon kahit pa mas mura yung paninda niya. Sa iba talaga ako bibili as a customer mga kasari. So, third mga kasari, dun sila umuutang kaya dun din sila bumibili. Meron kasi mga ganon mga kasari na talagang dapat naman talaga ganon. Kung saan ka nangungutang, dun ka din bibili kapag may pera ka. Kaya dinadaan-daanan ka na lang ng mga customer mo dati, 'di ba? Ikaw or ako, hindi ako nagpapautang, nakatsyempo sila ng ibang tindahan na nautangan nila, kaya nilalagpasan ka na lang, doon na sila bumibili at nangungutang. So, maganda naman yon mga kasari na gawain ng isang customer, mas makatarungan yon, 'di ba? Sa ibang mga tindera. And pang-apat naman po mga kasari is nahihiya sila dahil kamag-anak nila yung lalagpasan nila na tindahan, nakakompetensya mo. Kaya guys, minsan napipilitan yung ibang customer, kunwari yung bentahan na yung presyo ng kamag-anak nila na may tindahan medyo mataas, gusto man nilang bumili sa'yo, nahihiya sila na may masabi yung kamag-anak nila, kaya kahit medyo mahal doon pa rin sila bumibili. Kaya guys, ayun, yung customer mo dati biglang nagtindahan yung kamag-anak nila, doon na sila bibili, lalo na kung mas malapit sa kanilang bahay. Kaya tayo mga tindera, affected talaga tayo kapag may mga bagong nagsusulputan na bagong tindahan. Talagang naku-curious kasi yung mga customer, kaya gusto nilang itry, bumili doon, at kapag nagustuhan nila, doon na sila bibili, at ikaw, nabawasan ka ng customer, nabawasan ka ng benta at kita. Pero ganun lang talaga mga kasari ang buhay, walang forever. Ang mahalaga is kung paano natin mapapanatili at mapapatatag or mapapatagal, 'di ba? Patagalan lang 'yan kapag sari-sari store, patyagaan, pasipagan, 'di ba? 'Yun lang naman. And panglima naman mga kasari, yung mga laging hinahanap kasi nila, wala sa'yo. Kaya sila nagsasawa na, sa iba na lang sila bumibili kasi doon sa ibang tindahan, laging meron nung hinahanap nila. Kaya, ayun guys, ang natutunan ko kapag meron ng ubos dito at alam ko na talaga sa isang araw may maghahanap nun na isang customer, talagang binibili ko na po talaga yon mga kasari. Hindi na ako nagpapatagal ng 1, 2 araw, 3 araw bago bilihin yung item kasi talagang mahirap na. Mawawalan tayo ng customer, mawawalan tayo ng benta at kita. Kaya kapag
merong laging hinahanap sa'yo si customer, tapos wala sa'yo, pamilihin mo agad para pagbalik ni customer, meron ka nang maibebenta sa kanila. Kasi ayaw ng customer guys ng pabalik-balik, tapos always mo sinasabi, ay wala, hindi pa ako nakakapamili, ganito, ganyan, ang daming dahilan. Kaya, ayun, mamili po tayo agad-agad. And pang-anim naman po mga kasari is, lagi kang sarado, kaya nawawalan ka ng customer. Kasi kapag lagi kang sarado mga kasari, wait lang, may tao lang guys, parang magpapa-Gcash. Ayan guys, grabe may nagpa-Gcash, kaya nahinto ako sa pagbablog. Nagpa-cash in siya mga kasari ng 10,500 sa dito galing sa sa Bungero, galing sa Sabungan. Kaya guys, ito yung sinasabi ko. Gaya ngayon, si partner wala, umalis siya. Pero isinasama niya ako, may outing ng mga pinsan niya, kamag-anak niya. Pero siya pinasama ko, ako hindi. Ayoko kasi nag-chat sa akin guys, ba't daw ako hindi sumama? Sabi ko, sayang yung benta. At ito guys yung sinasabi ko sa inyo, kung nagsara ako, 'di ba? Kikita ba ako ng ganun kalaki na yun sa charge natin sa GCash? 10,500 magkano yun mga kasari? 'Di ba? 210 pesos yung kinita ko doon sa saglit na transaction natin ngayon nung nahinto ako, 'di ba? Kikita ba ako ng ganun kung sumama ako at sarado ako? 'Di ba? Hindi mga kasari. At madidisappoint pa si customer na sanay sila dito mag-GCash. Pupunta pa sila dito sa malayo. Kasi yung sumunod na sa akin guys na nag-GCash, malayong tindahan na eh. As in, siguro mga 700 meters yung layo. Di maglalakad pa sila, sobrang init. Kaya guys, mahalaga na lagi tayong bukas. Kaya kung lagi kang sarado, talagang ang customer aayaw sa'yo, pupunta sila sa ibang tindahan. So, yan po mga kasari yung mga niisip kong dahilan bakit hindi na nabili sa'yo yung mga customer mo noon. Number 1, nalaman nila na may bagong tindahan at mas mura sa'yo yung bentahan. Pangalawa, meron silang nakita sa ugali mo na hindi maganda, sa attitude mo. Pangatlo, kasi dun sila umuutang, dun din sila bibili. Pang-apat, nahihiya silang bumili sa'yo kasi nga may mas malapit na may tindahan pero kamag-anak nila kaya hindi na sa'yo bumibili. Pang-lima, laging yung hinahanap nila wala sa'yo kaya sa iba sila bumibili. At pang-anim, lagi ka kasing sarado. Kaya ayun, sa iba na sila bumibili. So yan lang naman mga kasari ang vlog natin for today. Sana nagkaroon kayo ng konting idea. Sana, ayun nga mga kasari, nanonood kayo palagi ng vlog ko. Yung iba kasi nagko-comment guys, minsan may mga basher din talaga eh, sabihin nila wala bang iba, paulit-ulit na lang yung binablog mo. Eh syempre mga kasari, yung kino-comment din naman or nire-request ng mga customer is paulit-ulit lang din yung mga hindi nakapanood nung upload mo. Tas yun ulit yung katanungan nila. Kaya yung vlog natin, inuulit natin para sa mga new viewers natin. So, sa mga new subscribers natin. So, yan lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat mga kasari. Bye!